Magandang hapon mga kababayan ko. Meron tayong tatalakayin, no? Unang video lang naman. At puproceed tayo doon sa main content natin. Madami nagpasa sa akin, mga tatlo. Mga tatlo. Ito ay tungkol sa isang kamag-anak na hindi daw maganda ang ugali. Nakalagay dito, mayroon talagang kamag-anak hindi maganda ugali, pinsan mo pala itlog mantika lang, baka gutom na mga anak. Ito. So, panoorin natin itong video na to at pare-parehas tayong maawa. So, ito yung video. Umiiyak dahil hindi daw pinautang ng pinsan. No. Wait lang ha. Pakisa kita, hindi kami magpautang ka na ako. Balik pa ka kaisa na, ha? Doon na, ingit. Oh! Ano? Oh! Kaya mo lisyak ni mo yung itlog mantika. Hindi kami magpautang ka na ako. Oh! Naawa na pati yung mga nagko-comment, oh. 'Di ba? Mahirap talagang mangutang, sabi nga sa comment. Mahirap talagang mangutang lalo na sa kamag-anak, bla 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 bla. 'Di ba? Maigi pa ibang tao mauunawaan ka. Unang-una, feel ko na itong video na to ay fake. I mean, scripted. 'Di ba? Kasi unang-una, umiiyak siya, may video na agad na nakaabang. Well, wala na tayo dun sa pagiging scripted ng video. Ang pag-uusapan na lang natin yung pinoportray dito sa video. Totoo naman yan. Ibig ko sabihin, may mga ganyan talaga. Pero sometimes, sana naiintindihan nyo din yung buhay nung nagnenegosyo. Kadalasan ganyan pag hindi mo na pautang, lalo na pag kamag-anak, ikaw yung masama 'Di ba? Pero tandaan nyo, mahirap singilin ang kamag-anak. Mahirap singilin yan. Parang ikaw pa yung walang utang na loob pagka siningil mo pa yung kamag-anak mo. Kaya pagka kamag-anak at lumalapit sa'yo at mangungutang, mas maganda kung may extra ka, ibigay mo na lang. Kasi yan ang pagmumula ng away nyo Ngayon, kung wala ka maibibigay, sabi mo, wala talaga. Huwag kayong magpapautang. Kasi pag nagpautang ka, mahirap singilin yan. Well, meron naman siguro nagbabayad, pero kadalasan, di ba, ikakapitalize niyan yung pagiging kamag-anak mo At dito sa senaryo na to, isipin din natin yung nagnenegosyo. Hindi naman nagnegosyo yan para ipautang lang sa kamag-anak 'Di ba? At kung halimbawa talagang hindi ka naman titiisin naman yan, kaya lang siguro may record ka na. Kaya hindi ka na pinagbibigyan uli. 'Di ba? Unawaan na lang. Buti nga itong kamag-anak mo nagtatrabaho ng patas Gumawa ng tindahan, ikaw ano bang ginagawa mo? 'Di ba, kakatwiran mo, walang makain yung mga bata, yung mga anak. Syempre dapat pinlano niyo 'yan bago kayo nag-anak. Dapat may trabaho kayo or pinagkukunan. Kasi ganyan tayo mga Pinoy Nasarapan nung nagkaroon ng anak. Kung kani-kanino isisisi pag hindi na mabuhay ang anak 'Di ba? Anyway, sometimes sa buhay natin, baka isipin nyo heartless ako. Kahit ako din, sometimes kailangan natin ng tulong. Humihingi din naman ako ng tulong pag kailangan. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay ibang tao ang bubuhay para sa iyo. Sometimes kung kailangan mo, hindi naman nakakahiyang humingi ng tulong. Ako din naman, ganyan din naman pagka
pagka hindi ko nakakayanan, kaya nga na-invento yung word na help eh. 'Di ba? Pero yung all the time na lang na na pag may ganyan ito obviously parang ganun ito eh, kasi kung first time niya lang gagawin to, pagbibigyan naman 'yan. Siyempre pagka umutang ka ulit, hindi mo pa nabayaran yung previous mo. Ano naman 'yon? Automatic na dapat isipin mo 'yon. At sometimes nanggagaling na dapat mismo sa sarili mo na nahihiya ka ng mangutang uli kung hindi mo pa nababayaran yung dati mong utang. 'Di ba? Now, proceed tayo do sa main topics natin. Nadaanan ko lang 'yun Ito, survey ulit tayo, survey. Kailan ba lumabas ito survey na to? Ito ay survey, last survey na result. 2 hours ago lang to ni-release. Pero April 10 to 16 ang data. Sa non-commissioned survey ng Octa Research sa voting preference Bongo. Tulpo. Lalakas ng tulpo. Umangat si Ben Tulpo. Soto. para sa 2025 De La Rosa Senate elections, Cayetano. labing Puta, ano ba meron dito sa buong rebellion na to? Totoo ba yung agimat niyan? Lito Lapid. Pasok na si Bam Aquino. siyam na kandidato ang may Ba't nandun pa rin si Pacquiao? na manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong sinagawa ang survey. Pangilinan Kiko. Yan ay Pang ilan, wait lang bilangin natin. Pang ilan ba si Willie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laglag na si Pacquiao. kandidato ang may statistical Pacquiao. chance na manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong Okay na yan, okay na kay Bam. Kahit na busit ako kay Bam Aquino, okay na yan. Wag lang si Willie sinagawa Rebellion. ang survey. Yan ay sina Senador Bongo, magkapatid na Congressman Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, dating Senate President Tito Philip Soto, Salvador. Senator Bato de la Rosa, dating Senador Ping Lacson, incumbent Senators Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla Jr. at Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Dito sa mga may guhit na to, parang pag dyan ka sa may guhit, ibig sabihin, may chance ka kahit lampas na sa 12 kasi ito yung mga naglaban. Binay, dating Senador Bam Aquino, Congresswoman Camille Villar, former Senators Manny Pacquiao at Kiko Pangilinan, TV host Willie Revillame, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Willie Revillame. Senadora Amy Marcos, Senator Francis Tolentino, at artista na si Philip Salvador. Willie Rebellion Pero konti pa mawawala na sa listahan yung dalawa, di ba? Ano ba yan na nangyayari? Sabi ganon, nung nakaraan na nag-publish ako ng survey, sasabi, fake yan. Hindi, meron eh. Opinion nyo lang na fake ito. Huwag nyong sasabihin na fake. Fake ba? Ano bang criteria dahil fake? Dahil nananalo yung ayaw nyo? Di ba? Huwag ganun na mentality. Kasi sinasabi, fake yung survey na yan, fake yung survey. Marami nag-comment sa akin. Ang nag-release naman nun, mainstream media eh. Di ba? Fake dahil paano kung yung mga bet nyo yung nangunguna sa survey? Totoo na? Di ba? Hindi naman. Next issue. Ito, madaming nagpapasa sa akin ito, kaya lang hindi ko pwede i-play talaga. Hindi ko siya pwede i-play. Pero sige, kahit sounds, okay na sa inyong sounds. Yung lalaking sinagpang ng buhaya, tingnan nga natin yung kanyang history or ano ba talaga yung nangyari. Ito balita. Tabi po at medyo maselan po ang susunod na video na inyong mapapanood. Ito po, sa kuha ng ilang netizen. Napanood nyo naman na to sa napanood nyo na sa FB, kaya hindi ko napapakita dito. Unang makikita ang isang lalaki na katabi ng isang buhaya
sa loob mismo ng kulungan nito sa Barangay Lai sa bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsisigawan para paalisin ang lalaki. Pero ilang minuto pa ay biglang inatake na ng talaga. buhaya ang lalaki kung saan Nakagat na kasi siya. Kaya, pero tama itong ginagawa ni Kuya na hindi siya gumagalaw. Kasi the more na gumagalaw ka, mas determinado yung buhaya na anuhin ka. makikitang kinagat ang isang hita nito. Saka sinimulang iwas-iwas ang biktima. Ano yan? Yung jaw pressure ng buhaya, ilang tons yun? Tingnan natin ha. Jaw pressure crocodile. Tingnan natin kung gaano kabigat. Ayon dito, hindi naman tons. 3,700 pounds. Ilan yun? Hindi. Tingnan natin ha. Nakalagay kasi dito, strong, yan ang pinaka may strongest bite force of any living animal with a force around 3,700 pounds per square inch PSI. Tingnan natin yung yung ilang tonelada yung bigat nung niya. Hindi pa siya tons pounds kasi yung 1.85 ton. Mabigat din, 1 tonelada mahigit or almost 2 tonelada yung bigat ng ganun ng buhaya. Yung pinakamatindi niya. So just imagine ganun kabigat yung panga pagka full force. Sabi ni nag-usap kami dalawa ng Pinoy Soldier. Dapat daw may nagbato man lang daw ng kutsilyo. Sa akin naman, pagka may dala-dala kang kutsilyo, pag sinaksak mo yan, hindi naman agad-agad mamamatay ang buhaya eh. Mararamdaman muna ng buhaya yung sakit. Pag nakaramdam ng sakit yan, lalong didiin yan. Ano ba nangyari? Ano bang conclusion na itong Just imagine, 2 tonelada ang bigat nung yung pressure nung niya. Ay lalo pang nagsigawan ng mga tao sa lugar. Sa bawat kilos ng buhaya na tila unti-unting binabalian ng buto ang lalaki. Ano bang ginagawa niya kasi doon? Wala. Tumagal pa ng halos 1 oras bago po nailigtas ng hindi rin na nagpakilalang caretaker ng buwayang si Lalay. Ito pong lalaki na agad namang dinala sa pagamutan. Sa ngayon, palaisipan pa rin kung bakit pumasok at nilapitan ng biktima ang buhaya. Gayong alam naman ito ang mga patakaran sa crocodile cage. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung sino ang maaaring managot sa naturang insidente. Oo nga naman, yun din ang hindi nasagot bakit siya pumunta. Pero nailigtas, yun ang maganda. Paano kaya nailigtas yun? Tingnan nga natin yung details. Ito, ABS-CBN. Hindi ko talaga pinapakita. Namimilipit sa sakit ang 29 na taong gulang na lalaki matapos sakmali ng buhaya sa loob ng hawla sa Kabug Mangrove Park Dapat binaril ito no? and wetlands sa bayan ng CI sa Zamboanga, Sibugay, Lunes ng umaga. Makikitang kinakaladkad pa ng buhaya ang lalaki at binabalibag. Maging ang mga namamasyal napasigaw sa kanilang nakikita. Papatayin ka Ayon talaga sa niyan. pulisya, mismong ang lalaki ang pumasok sa hawla at lumapit umano sa buhaya. Nagpasyal siya sa area tapos Nagpasyal siya sa area tapos nakita niya yung crocodile. In-expect niya na laruan lang. Yun pala yung Yun pala yung reason. Nagpasya siya na sa area tapos nakita niya. Kala niya laruan. Sino maglalagay ng laruan doon? Ano ba? Pumunta siya sa bakod ng crocodile. Pumasok siya tapos nakagat siya ng crocodile.
bakit iisipin mong laruan lang yon? Kita niya yung crocodile, in-expect niya na laruan lang. Pumunta siya sa bakod ng crocodile, sir. Pumasok siya, tapos nakagat siya ng crocodile. Sa pagtutulungan ng Ano ba yun? Municipal Disaster Rescue Team at ng may-ari ng buhaya, So, pure katangahan pala talaga ito talaga. Kung caretaker siya doon, dapat alam niya na walang laruan Nasa doon. gitna. Bago lang ba to? ang lalaki, isinugod sa ospital ang biktima matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Okay naman to sir, kaya nadala naman nga ina sa ospital. Pero lalo gito iyang paa, dako kay iyang samad, tapos sa iyang bukton. Ayon sa pulisya, may mga nagbabantay naman sa park pero biglaan umano ang pagpasok ng lalaki sa hawla ng buhaya. May problema umano sa pag-iisip ang biktima ayon sa Tokmo ABS-CBN. Kaya naman pala. Ano yung sinasabi ng isang balita na caretaker daw? So, hindi naman pala caretaker. Pero, tama ang ginawa niya, no? Kung nagwala-wala siya doon, lalaban yung buhaya doon eh. Ang tanong, paano siya na-release? Anong ginawa? Binaril yung buhaya? Ganon? Kasi alam ko yun lang tanging paraan yan eh. Paano siya nakawala kaya? May detail ba? Anyway, wala nang ibang detail eh. Maki-KMJS ba yun? Next video tayo. Next video. Nakakilabot At least alam natin na nakaligtas pala. So, next video. Ito, nagva-viral ito. Kilala nyo si Kailin Alcantara tapos si Jackie Forster. Asawa ito ni Benji Paras, Anak nila si Kobe Paras. So, naghiwalay si Kailin Alcantara pati si She was begging all of us to convince Kobe to go back home and to apologize to her so they can still fix things. Parang minamanipula ni Kailin na kumbinsihin na mag-apologize sa kanya. Kobe gives his all. He's generous. He's kind. He sticks to one. But when he's made to feel a certain way, he's done. And I think that goes for most men. You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy, only for you and your family to belittle him. I'm pretty sure Kobe felt trapped. Kylene should have completely understood the day that he decided to leave her that he had had enough. So you can all judge and hate my son for moving on so seemingly fast, but I think that's better than loving someone for pretending to be somebody that they're not. Last year, around July, I was warned, but instead I defended you, Kylene. I regret not listening to those warnings. The day before Easter, she was begging all of us to convince Kobe to go back home and to apologize to her so they can still fix things. Kobe gives his all. He's generous. Inulit lang. So, dito sa clip na to, marami ito eh. Mahaba itong clip na to. So, siguro ito na yung pinaka-gist nung sinabi ni Ma'am Jackie. So, pinapalabas na manipulador to si Kailin Alcantara kay Kobe Paras. Minamaliit siya ng pamilya ni Kailin. Something like that, Ako naiintindihan ko bilang nanay si Jackie. 'Di ba? Kung totoo yung sinasabi niya, naiintindihan ko naman. Kaya lang nanay. Kaya lang ma'am, malaki na ang anak mo. Hindi ka na dapat nang hihimasok sa ganyan. Problema nila yan eh. Kung dapat may magsasalita, unang-una yung pagsasalita kasi sa public, well, business na kasi ng tao yan kasi parehong public figure yung dalawang bata. Yung dalawang kaidaran ko. Parehas na public figure yon. Kaya, kasi dun sila kumikita, di ba? Yung mga kilig moments nila. Kasi dun magmumula na makilala sila at dun sila magkakaroon ng endorsement ng mga ganung bagay. Kasama sa yun eh, kasama sa trabaho nila yun eh, yung magpakilig ng fans. 'Di ba?
kumbaga, kasi mamaya may magsabi naman, dapat hindi na pinapakialaman yung ganyang buhay. Hindi na pinapakialaman. Hindi eh. Nakalathala kasi ito sa public. Tsaka itong dalawang ito public figure. Now, dito sa issue na to, maybe, may feelings ka bilang nanay na nakakawawa yung anak mo. Natural lang naman yon. Kasi nga, lalo na kay Sian Gasa, bugbog sarado ito si Kobe Paras eh. Yung pinapakita na merong ibang kasamang babae si Kobe Paras na nagbakasyon daw sa kung saan, di ba? Nadadaanan ko yun ha. Kaya lang, hindi tama na ikaw yung nagsasalita sa publiko sa ganyan. Ginagawa mo namang mamas boy yung anak mo. Di ba? Kumbaga, halimbawa, siguro pwede kang magsalita kung natanong ka ng press, ng media. Pero yung out of nowhere, bigla kang magla-live ng ganyan, parang hindi maganda. Parang nakikita na dito kung sino yung magiging karelasyon ng anak mo. Parang, ito yung typical na pesting mother-in-law eh. Di ba? Kadalasan, biyanan yung yung nagiging reason ng pag-aaway ng mga mag-asawa, 'di ba? Yung nanay nung lalaki kadalasan. Pero yung nanay ko mabait yun ha. Hindi nga lang akong paborito nun. 'Di ba? Pero kadalasan ganyan ang ganyan ang istorya eh, yung nanay ng lalaki ang kasi ang by nature may sinasabi kasi na na Electra complex ba yon? Electra complex. Tama ba ako? Tingnan natin ha. Ang Electra complex, mga kababayan ko, ito yung yung ay hindi. Yung pagiging malapit sa nanay or Oedipus complex ba? Tingnan natin ha. Kasi by nature daw, ang mga lalaki ay malapit talaga sa nanay. Oedipus complex pala yun. Yung a boy is attracted to his mother. Parang ang nangyayari, malapit talaga by nature ang lalaki sa nanay niya. Paki-search na lang yung Electra complex tsaka Oedipus complex. Ang Electra pala, yung sa girl yon. Attachment ng girl sa tatay naman. Sorry ha, mali. Oedipus complex pala yung attachment ng lalaki sa nanay niya. 'Di ba? By nature kasi ganoon eh. Malapit talaga ang kaya nga 'di ba, maraming mamas boy, meron naman mga tinatawag na daddy's girl, 'di ba? Yung opposite sex nung anak mo, doon ka talaga attracted. Now, yes, naiintindihan naman natin na gano'n, na may senaryong gano'n. Kaya lang, nakakahiya para sa anak mo. Matanda na yung anak mo eh. Although na bata pa naman yan, pero matanda na rin. Matanda na, ibig ko sabihin eh, enough na para magdesisyon sa sarili niya. Nakakahiya ito. Diba? Kung meron man magsasalita ng ganyan, dapat si Kobe yun, hindi ikaw. Or magsasalita ka na lang pag natanong ka na lang. Diba? Kasi itong nangyayari na to, self-serving ito eh. Hindi rin nakakatulong to eh. Lalo magpapasama lang to sa image ni Kobe. 'Di ba? Syempre nanay ka niya. Talagang positive ang sasabihin mo diyan sa anak mo. Okay lang sana kung ang mismong magsasabi ng ganyan na yung magulang ni Kylene, sasabihin ilalaglag ng magulang ni Kylene yung sarili nilang anak. Hindi, talagang manipulador yung anak namin eh. Mabait nga si Kobe eh, 'di ba? Pwede 'yon, hindi self-serving 'yon, pero yung ginagawa mo kasi self-serving eh. Parang mas nakaka-damage ito sa image ng anak mo kaysa sa hindi ka magsalita, 'di ba? Well, kayo, ano ba?
I'm so sure sa mga babae turn off ito. And then, kayo, ma-overcome ba ng pagkagwapo ni Kobe Paras yung pagiging mamas boy niya? Hindi, depende pa rin sa babae, ano, kung kaya niyong tanggapin. Pero nakaka-turn off kadalasan yung ganyan eh, di ba? Next issue. Ito. So, ito, nagva-viral din ito eh. Ang nakalagay dito, yung sa nervyos daw, sa halip daw na pagtawanan, hanapin nyo ang salitang respeto sa mga sarili nyo. Stop bashing her. Ano ba ito? Play natin. Kahapon in-upload eh. Sincerity. Ano? Nilalagyan pa kasi ng background music eh. Your word is sincerity. Again, your word para i-expound is sincerity. Hindi niya alam ang gagawin. The Tagalog term of sincerity is sinceridad. Lakas ng background music. So, tinatanong, i-expound nyo daw yung word na sincerity. Sa Tagalog, sinceridad. Parang hindi naiintindihan ni ate. Pagiging totoo, may parang paninindigan. Hindi. Paano ba? Sinceridad. Ang sumasagot yung host na no. Sabi kasi sabi kasi dito, this is a reality of a beauty queen na kahit gaano kadali yung question statement na nasasagutan mo, kung naunahan ka ng kaba at pressure ay wala talaga. Her last statement though, tingnan natin. Yun yung tinuro ng teacher ko. Do we have a better term? Pagiging bukal sa iyong Ang nag-i-explain na yung host na. I don't know. Sincerity. Sinceridad. Go. Naghang na siya, no? Napapahiya na siya kasi hindi niya na alam yung ano. Lakas ng ano. Hanap nga tayo ng version nito na ano, na mas quiet. Mga nagre-re-upload sa ano, beauty contest. Beauty pageant. Wala, hindi ko mahanap kung anong ano eh. Sincerity. May re-upload ba sa ano? Wala, hindi ano. Sige, doon na lang, pagtiyagaan na lang natin ito mga kabayan, kahit maingay. So, anong nangyari? Nag-freeze siya, no? Hindi niya alam kung paano sasagutan. Tagal, naghang siya.
Sorry, Miss. For me, sincerity. Pati yung ano naghang na. Yan, pati yung connection ko. Ulitin natin ha. Hindi kasi yung ganyan, yung paghahang ni ate, hindi naman na bago yan eh. Pero feeling ko talagang hindi niya lang talaga alam kung ano yung word na sincerity. Kayo, ano nyo ba? Ito na, bumalik na. Feeling ko talagang hindi niya lang talaga alam. Tignan natin ha. Your word. Yan na natin yung nagsasalita na siya. Sorry, Miss. For me, sincerity. Love myself more than others. Ano to? Because I am who I am today, standing in front of you. To join this pageant, I want to be supported by other people and to be respected also. Thank you. Thank you. Parang naging sincerity yun. Hindi, ito ha. Ang sabi kasi dito sa caption, this is a reality beauty queen na kahit gaano kadali yung question statement na sasagutan mo kung naunahan ka ng kaba at pressure ay wala talaga. Sa akin, no, talagang hindi niya lang talaga alam kung ano yung sincerity. Hindi, no, sometimes may mga words ako na alam ko pero hindi ko alam kung paano i-explain. 'Di ba? For example, i-expound mo yung word na na baduy. O paano nyo i-explain 'yon? Ang baduy ay pero alam mo meaning. Siguro feeling ko ganoon nangyari. Hindi niya lang talaga alam kung paano i-explain. Huwag na nating ipalusot na dahil sa kaba kasi pagka kaba, ganito ang itsura ng kaba eh. Kilala nyo si anong name nito si Janina San Miguel? Ito yung tinatawag na kaba. Number 15, Janina San Miguel. Pero nanalo to, first runner-up, di ba? Janina, how are you? I'm fine. All right, so you won 2 of the major awards, Best in Long Gown, Best in Swimsuit. Do you feel any pressure right now? No, I don't feel any pressure right now. All right. All right, please choose a name of a judge. We have Miss Vivian Tan. Good evening. Good evening. The question is, what role did your family play with you as candidate to Binibining Pilipinas? Well, my family's role for me is so important because they was the one who's very sorry. My family. Oh my God. Okay. I'm so sorry. Pwede daw mag-Tagalog, sabi ni Paulo Bidjones. Confident. Eto, wait. Sorry guys, because this was really my first pageant ever. Because I'm only 17 years old. And I did not expect that I came from one of the top 10. So, but I said that my family is the most important persons in my life.
pati yung YouTube. Anyway, ganyan ang itsura ng kinakabahan. Hindi yung kanina kasi ito may alam niya naman yung sasabihin niya, hindi niya lang talaga ma-deliver. Yung kanina talagang hindi niya lang talaga alam yung yung sincerity. Number 15, 'Di ba? Ito yung itsura nung nung kinakabahan talaga. candidate number 15, Ano niya tinapos, hindi natin na naputol eh. As the most important persons in my life. Thank you. candidate number 15, Janina. Tsaka isa pa kung talagang pwede ka naman mag-Tagalog, hindi naman nakakahiya yun kasi alam nyo mga kababayan ko, lalo na sa mga beauty contest na yan, pagka nag-Tagalog ka, parang feeling nila bawas points yun eh. Hindi eh. Ang importante kasi masagot mo yung tanong ng maayos at naiintindihan mo talaga. Kaya nga si Maxine Medina ba yun? Nag-interpreter yun eh. Yun yata yung kauna-unahang Pinay na nagkaroon ng interpreter sa sa Miss Philippines. Miss Universe, 'di ba? Pero naging first runner up din yata yung si Maxine Medina eh. Kahit na hindi siya sa English. Yun, magpakatotoo tayo. Hindi naman masama yun eh. Tapos na yung panahon na bobo ang tingin sa mga hindi marunong mag-English, 'di ba? Anyway, yan lang po muna ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.